Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Angelo Santos at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksangang di inaasahang benepisyo ng pagdaragdag ng pulbos na ito sa iyong pang-araw-araw na kape. Mayroong isang malaking pagtuklas na gumagambala sa mundo ng medisina ngayon. At lubos akong nakikiusap sa lahat ng umiinom ng kape, lalo na ang mga matatanda, na makinig ng mabuti. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang nga doktor na ang kape sa umaga ay isang inosenteng inumin lamang. Ngunit ang bagong pananaliksik mula sa manangungunang universidad ay nagbunyag ng isang nakakagulat na bagay. Isang tasalangang kape na iniinom mo tuwing umaga ay maaaring magpagaling sa iyong katawan o tahimik na sirain ito. Depende sa isang simpleng bagay. Kung ano ang ihahalo mo rito, ibinuhos ko ang mga dekada sa pagsasaliksik sa cardiovascular, metabolic, at kalusugan ng utak sa mga matatanda. At maari kong sabihin, ang pagdaragdag ng tamang uri ng pulbos sa kape ay maaring ganap na baguhin ang iyong enerhiya, memorya, at maging ang panganib mo sa sakit. Sinusubaybayan ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad ng Pilipinas ang mga matatandang Pilipino na higit 60 taong gulang na gumawa ng isang maliit na pagbabago sa kanilang nakagawian sa umaga. Ang resulta ay isang 43% pagpapabuti sa pagka-alerto, isang 28% pagbaba sa pamamaga, at isang 19% pagbaba sa panganib ng sakit sa puso sa loob lamang ng 8 linggo. Hindi ito suplemento. Ito ay isang kutsarita lang natural na pulbos sa iyong tasang kape. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 pulbos na dapat mong simulang idagdag sa iyong kape ngayon din. Ang bawat isa ay suportado en totoong agham. Hindi lamang ma-hype sa social media. Magbasa ng mabuti dahil ang numero 2 ang pinaka-nakakagulat. Ang produkto ay napatunayan sa mga clinical trial sa Pilipinas na nagpapalakas ng enerhiya ng puso ng higit sa 99% at nagbabago ng mga maagang palatandaan ng pamamaga sa loob lamang ng 1 buwan. Lahat ng sanggunian ay nasa deskripsyon sa ibaba. Lahat ay napatunayan mula sa mga peer-reviewed na journal ng Nutrition at Cardiology. Bago tayo magsimula, mayroon akong isang maliit na tanong. Saan ka nanonood? Ipaalam sa akin sa ibaba. Personal naming binabasa at sinasagot ang bawat komento dahil ang iyong mga kwento ang humuhubog sa mga video na ito. Ngayon, nang walang karagdagang pagkaantala, simulan natin ang countdown sa numero 5. At maaring ito ay nagtatago sa iyong kusina ngayon, naghihintay upang baguhin ang iyong umaga magpakailanman. Ika-5. Cinnamon powder. Ang Ceylon cinnamon powder ay hindi lamang isang pampalasa. Nakakatulong din ito na magkaroon ang iyong kapeng lasa na parang isang premium na latte mula sa isang upscale na coffee shop malapit sa iyo. Ang tunay na mahika ay nangyayari sa molecular level kung saan ang aktibong compound ng cinnamon ay nakikipag-ugnayan sa insulin receptors ng katawan. Isang kamanghamanghang pag-aaral na inilatala sa journal na Diabetes Care ang sumubaybay sa 60 kalahok na may type 2 diabetes na nagdagdag lamang ng kalahating kutsarita ng cinnamon sa kanilang kape sa umaga. Araf-araf, pagkatapos ng 40 araw, bumaba ang kanilang fasting blood sugar sa average na 29%. Nakakagulat na isipin na ang ilang gamot sa diabetes ay hindi man lang nakakamit ng ganoong resulta. Ngunit ang talagang nagpapasigla sa mga mananaliksik ay ito. Natuklasan din ng parehong pag-aral na ang LDL cholesterol, ang masamang cholesterol na nakbabara sa mga arterya, ay bumabang 27% sa grupong cinnamon. Samantala, ang control group na umiinom ng regular na kape ay halos walang pagbabago sa parehong nga sukat. Ang paraan ng pagana ng cinnamon sa katawan ay medyo kamangha-mangha. Kapag sinuri mo ito, naglalaman ito ng compound na tinatawag na polyphenols
na karaniwang gumaganap bilang isang susi na nagbubukas ng nga cell para sa glucose upang makapasok ng mas mahusay, nangangahulugan ito nga mas kaunting asukal sa dugo, na pumipinsala sa mga daluyan ng dugo at organo. Natuklasan ng isa pang pag-aaral mula sa Journal of the American College of Nutrition na ang pagdaragdag ng cinnamon sa kape, sa halip na bilang isang suplemento lamang, ay nagpapataas ng bioavailability ng mga compound na ito ng 40%. Nakakatulong ang init ng kape na makakuha ng mas maraming beneficial oil mula sa cinnamon at ang natural na acidity na kape ay nakakatulong sa iyong katawan na mas mahusay itong maabsorb. Ngunit ito ang nakakaligtaan ng karamihan ng mga tao kapag naghahanda ng cinnamon coffee. Hindi mo lang basta ibubuhos ang isang bilog na kutsara ng cinnamon sa tasa at hahaluin. Ang magiging resulta ay isang magaspang, grainy na mixture na magpaparamdam sa iyo na uminom kang buhangin. Ang sikreto ay idagdag ang cinnamon sa coffee grounds bago magtimpla. Gumamit ka man ng French press, drip coffee maker o pour-over na pamamaraan, gumamit ng humigit kumulang 1,4 kutsarita ng selon cinnamon bawat tasa ng kape na iyong tinimpla. Kung gumagamit kang instant coffee o idinadagdag ang cinnamon pagkatapos ang pagtimpla, ihalo muna ang cinnamon sa kaunting pulot o maple syrup upang makagawang past. Pagkatapos, dahan-dahang ibuhos ang mainit na kape, patuloy na hinahalo. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pamumuo at matiyak na ang cinnamon ay pantay na ipinamamahagi sa buong inumin. Gayunpaman, ang uri ng cinnamon na ginagamit mo ay gumagawa din ng malaking pagkakaiba. Ang karamihan sa cinnamon na ibinebenta sa mga grocery store ay cassia cinnamon na naglalaman ng mataas na antas ng kumarin, isang compound na maaring makapinsala sa atay sa malalaking dosis. Ang Ceylon cinnamon, na kadalasang tinatawag na true cinnamon, ay naglalaman ng humigit kumulang 250 beses na mas kaunting kumarin at talagang may mas mataas na konsentrasyon ng ma-beneficial compound. Makakahanap kang Ceylon cinnamon sa mga health food store o online. Bagaman medyo mas mahal ito, makakatipid tayo ngang humigit kumulang $3 sa isang buwan para sa isang produkto na talagang makapagpapabago ngang iyong kalusugan ng metabolic. Speaking of transformation, hintayin mo kung ano ang magagawang aming susunod na pulbos para sa kalusugan ng iyong bituka. Ika-4. Collagen powder. Ang collagen powder at kape ay maaring parang isa sa mga health trend sa Instagram. Ngunit ang agham sa likod nito ay talagang revolusyonaryo para sa sinumang mahigit 25 taong gulang. Makikita mo, simula sa kalagitnaan na iyong 20, ang natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan ay bumababa ng humigit kumulang 1% bawat taon. Sa edad na 50, nawalan ka na ng halos 30% ng collagen sa iyong katawan na nagpapaliwanag kung bakit nagsisimulang umugong ang mga kasukasuan, nawawala ang elasticity ng balat, at ang pagaling mula sa ehersisyo ay tumatagal ng walang hanggan. Ngunit ito ang nakatuwang bahagi. Isang groundbreaking na pag-aaral ng Philippine State University ang napakita na ang atleta na nagdaragdag ng 10 gramo ng collagen powder sa kanilang kape sa umaga, sa loob ng 24 na linggo ay nakaranas ng 43% pagbaba sa pananakit ng kasukasuan habang gumagalaw. Ang control group na uminom lamang regular na kape ay nakakita lamang na 7% na pagpapabuti na itinuring ng mga nanaliksik na sanhi ng placebo effect. Ang dahilan kung bakit gumagana ng mayos ang collagen sa kape ay partikular na naugnay sa vitamina C at ang aksyon ng init. Ang kape ay natural na naglalaman ng maliit na halagang vitamina C na mahalaga para sa synthesis ng collagen sa katawan. Ang init mula sa kape ay talagang nakakatulong upang bahagyang denature ang mga protina
ng collagen na ginagawang mas madali para sa digestive system na masira at maabsorb. Isang pag-aral sa Pilipinas na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry ang napakita na ang collagen peptides na kinuha sa mainit na inumin ay 40% na mas epektibong na-absorb kaysa sa mga kinukuha sa malamig na inumin o kapsula. Sinusubaybayan ng mga mananaliksik ang mga antas ng hydroxyproline sa dugo, isang marker ng collagen absorption, at natuklasan na ang pinakamataas na antas ay naabot humigit kumulang 60 minuto pagkatapos uminom ng collagen coffee kumpara sa 90 hanggang 120 minuto sa ibang paraan ng suplemento ng collagen. Ang pinakamahusay na paraan upang magdagdag ng collagen sa kape ay nangangailangan ng kaunting teknikalidad upang maiwasan ang pamumuo. Una, dapat kang gumamit ng hydrolyzed collagen peptides, hindi regular na collagen powder, dahil mas madaling natutunaw ang peptides. Simulan ang kape sa humigit kumulang 140 hanggang 160 graf, 60 hanggang 70 graf. Hindi masyadong mainit. Maglagay ng 1 hanggang 2 scoops. Karaniwang 10 hanggang 20 gramo sa tasa muna. Pagkatapos, ibuhos ang kaunting kape sa ibabaw, sapat lamang upang takpan ang pulbos, at gumamit ng maliit na whisk o frother upang makagawang ang paste. Kapag makinis na ang paste, idagdag ang natitirang kape habang patuloy na hinahalo o nilalabnaw. Nakakatulong ang pamamaraang ito upang maiwasan ang magabukol ng protina na nagpaparamdam na mayroong cottage cheese na lumulutang sa iyong kape. Gayunpaman, malaki ang pagkakaiba ng kalidad ng collagen powder. Dapat kang mahanap ng mga brand na third-party tested para sa mabibigat na metal at contaminants, lalo na sa marine collagen dahil ang polusyon sa karagatan ay isang tunay na alalahanin. Ang collagen powder ay dapat naganap na matunaw sa kape, walang nalalabi o pelikula na lumulutang sa ibabaw. Kung nakakita kang kakaibang foam o ilisyon sa ayong kape pagkatapos magdagdag collagen, ito ay tanda ng mahinang kalidad ng pagproseso. Ang mahusay na kalidad ng collagen powder ay nakakahalaga ng humigit kumulang 0.5 hanggang $1 bawat serving, na tila mahal hanggang sa isipin mo na ang isang cortisone shot para sa pananakit ng kasukasuan ay nakakahalaga ng $100 at tumatagal lamang ng ilang buwan. Ngayon, kung nakita mong kahanga-hanga ang mabenepisyong collagen, ang aming susunod na pulbos ay talagang tumutulong sa iyong katawan na maksuno ng taba kahit na nakaupo ka sa iyong desk. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at ion ang bell icon upang hindi kailanman makaligtaan ang kapaki-pakinabang na tips sa kalusugan na tulad nito. Ikatlo, MCT oil powder. Ang MCT oil powder ay kung saan nagsisimulang pumasok ang pagpapalakas ng kape sa seryosong biohacking na teritoryo. Ang MCT ay nangangahulugang medium chain triglycerides, isang uringang taba na ganap na naiba ang pagproseso ng iyong katawan kaysa sa regular na taba. Habang ang regular na taba ay tumatagal ng oras upang matunaw at maring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na puno, ang MCT ay direktang dumiretso mula sa bituka patungo sa atay, kung saan agad itong ginagawang ketones tulad energy rocket fuel para sa utak. Isang pag-aral mula sa journal na Neurobiology of Aging ang nagbigay sa mga kalahok na may banayad na cognitive impairment ng alinman sa regular na kape o kape na may MCT powder tuwing umaga sa loob ng 6 na buwan. Ang grupong MCT ay nagpakita ng 33% pagpapabuti sa mga pagsusulit sa memorya at 28% sa bilis ng pagproseso. Ang cerebral cortex ay talagang nagpakita ng pagtaas ng aktibidad sa mga rehiyon na naugnay sa memorya at pag-aral. Ang benepisyo, ang mga
Benepisyong pagbaba, ang timbang MCT coffee ay mas malinaw pa. Sinusubaybayan ng mga pag-aral mula sa Universidad ng Cebu at Philippine Center for Obesity Research ang 31 sobrang timbang na kalahok na pinapalitan ang kanilang regular na kape sa umagangang MCT coffee nang hindi binabago ang anuman sa kanilang dieta o regimen sa pag-ehersisyo. Pagkatapos nga 16 na linggo, ang grupo nga MCT ay nawalan ng average na 4 kilogram. Ito ay iji sa 7 pounds, humigit kumulang 2 kilogram kaysa sa control group na umiinom ng regular na kape. Ngunit ito ang talagang nakatuwang bahagi. Ang grupo ng MCT ay higit na nawalan ng taba sa tiyan, na may average na pagbaba ng 1,20 pulgada, humigit kumulang 5 cm, sa kanilang baywang kumpara sa control group. Natuklasan ng mga mananaliksik na pinapataas na MCT ang diet-induced thermogenesis na 50%. Nangangahulugan ito na ang iyong katawan ay talagang nagsusuno ng mas maraming calories sa pamamagitan lamang ng pagtunaw at pagproseso ng MCT. Ang pagdaragdag MCT powder sa kape ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang upang maiwasan ang tinatawag ng mabiohacker na pants on fire disaster na eksakto kung ano ang tunok nito. Kung hindi ka pa gumagamit ng MCT dati, dapat kang magsimula sa 1 kutsarita lamang, humigit kumulang 5 gram sa unang linggo. Kailangan ng iyong digestive system ng oras upang umangkop sa pagproseso ng mga espesyal na taba na ito. Haluin ang MCT powder sa mainit na kape dahil mas mahusay itong natutunaw sa mainit na tubig kung nagdaragdag kang iba pang sangkap tulad ng cream o sweetener. Idagdag muna ang MCT powder. Pagkatapos ay ang iba pang sangkap, nakakatulong ito upang hindi mamuo ang pulbos sa mga protina o asukal. Gumamit ng milk frother o blender at timplahin sa loob ng 20 hanggang 30 segundo upang lumika ng isang makinis, creamy, latte-like na texture. Ang MCT ay talagang nakakatulong na i-emulsify ang lahat ng makasama na nagbibigay dito ng mas makinis na mouthfeel kaysa sa regular na kape. Napakahalaga ng kalidad ng MCT powder. Maraming brand ang gumagamit ng maltodextrin o iba pang fillers na nagpapataas ng asukal sa dugo. Naganap na pinawawalang bisa ang layunin nito. Maganap ng MCT powder na gumagamit ng acacia fiber o walang fillers. Ang pulbos ay dapat na purong puti o bahagyang off-white, hindi dilaw o beige, na mga palatandaan ng oxidation o mahinang kalidad ng pagproseso. Ang magandang MCT powder ay nakakahalaga ng humigit kumulang 0.75 sentimo bawat serving. Ngunit kung isa sa alang-alang mo na maaari nitong palitan, ang almusal at pre-workout supplement at mapabuti ang cognitive function, ito ay talagang medyo matipid. Handa na para sa isang bagay na nagpaparamdam sa MCT powder na simple. Ang aming susunod na pulbos ay tinawag na pinakamalakas na antioxidant sa planeta. Ikalawa, cacao powder. Ang raw cacao powder sa kape ay maaring parang gumagawa ka lang ng mocha, ngunit ang magabenepisyo nito sa kalusugan ay lampas pa sa lasa at nakakahiya kung gaano karaming tao ang hindi nakakaalam nito. Ang raw cacao ay naglalaman ng 40 beses na mas maraming antioxidant kaysa sa blueberries at may pinakamataas na magnesium content sa lahat ng pagkain sa planeta. Isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang sumubaybay sa 470 matatandang lalaki sa loob ng 15 taon at natuklasan na ang nga kumonsumo ng cacao araw-araw ay may 50% mas mababang panganib na mamatay sa sakit sa puso kaysa sa mga hindi. Ngunit ito ang talagang kamangha-mangha. Nang tingnan ng mamananaliksik ang partikular na grupo nga taong nagdagdag ng cacao sa kanilang kape, ang protektibong epekto ay tumaas sa 63%. Ang kombinasyon ng kape at cacao ay lumilikhang
Isang synergistic effect na nagsisimula pa lamang maintindihan ng mananaliksik. Ang kape ay naglalaman ng chlorogenic acid habang ang chachaw ay naglalaman ng flavanols. At makasama silang lumilihang tinatawag ng mga siyentipiko na isang komplementaryong antioxidant network. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Ateneo de Manila, Pilipinas ang sumuri sa cognitive function sa 90 matatandang Pilipino na may banayad na cognitive impairment. Isang grupo ang uminom ng regular na kape. Ang isa pa ay uminom ng kape na may 2 kutsarang raw chachaw powder pagkatapos ng 8 linggo. Ang grupo ng cacao coffee ay nagpakita ng 38% pagpapabuti sa verbal fluency, 27% sa bilis ng pagproseso, at 41% sa executive function. Ang brain imaging ay nagpakita ng pagtaas ng daloy ng dugo sa dentate gyrus ng hippocampus na siyang rehiyon na gumagawa ng mabagong brain cells kahit nasa adult brains. Ang paraan ng paggawa mo ng chachaw coffee ay nagdidikta kung gaano karaming benepisyo ang talagang nakukuha mo. Una, kailangan mong raw chachaw powder. Hindi Dutch processed chachaw na alkalize at nawawalan ng hanggang 90% ng mga antioxidant nito. Magdag ng 1 hanggang 2 kutsara ng raw cacao powder sa coffee grounds bago magtimpla. Kung gumagamit kang French press o drip coffee maker, ang optimal extraction temperature para sa mga beneficial compound ng chachaw ay sa pagitan ng 175 at 185 graf, 73 hanggang 85 graseti, na medyo mas mababa kaysa sa ideal na temperaturang kape. Kung idinadagdag mo ang chachaw powder pagkatapos ng pagtimpla, ihalo ito sa pamamagitan ng paghahalo ng chachaw powder sa 1 kutsara ng mainit na tubig upang makagawa ng isang paste. Pagkatapos, dahan-dahang ibuhos ang kape at haluin ng mabuti. Nakakatulong ito upang maiwasan ang hydrophobic chachaw particles na lumutang sa tuktok ng kape bilang isang maalikabok na pelikula. Ang kalidad ni cacao powder ay lubhang nag-iba. Depende sa pagproseso at pinagmulan. Ang ceremonial grade chachaw mula sa Pilipinas o Ecuador ay naglalaman ng hanggang 3 beses na mas maraming beneficial compound kaysa sa komersyal na chachaw powder. Ang chachaw powder ay dapat makaroon ng malalim, rich, earthy aroma, hindi maasim o amoy amag, at dapat itong maging maitim na kayumanggi, hindi itim o kulay abo. Kapag hinalo sa mainit na tubig, dapat itong bumuo ng bahagyang oily surface layer na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng chachaw butter at beneficial fats. Ang mahusay na kalidad ng raw chachaw powder ay nakakahalaga ng humigit kumulang 50 hanggang 75 sentimo bawat serving. Ngunit kung isasaalang-alang mo na maaari nitong palitan ang mga antidepressant, pre-workout supplement at mamahaling antioxidant, ito ay isang kamangha-manghang halaga. Sige, ito na ang sandali na pinakahihintay mo. Ang numero 1 pulbos na magpapatumba sa iyo. Numero 1. Lion's Mane Mushroom Powder. Ito ang pulbos na nagbago nga. Lahat na nalalaman na mga siyentipiko tungkol sa kalusugan na, utak at pagpapalakas na, enerhiya mula sa kape. Hindi lamang binibigyan kang Lion's Mane Mushroom Powder ngang pansamantalang cognitive boost tulad ng caffeine. Talagang tinutulungan nito ang iyong utak na makagawa ng mga bagong neuron at ayusin ang manasira. Isang groundbreaking na pag-aral mula sa International Journal of Medicinal Mushrooms ang sumubaybay sa 30 matatandang Pilipino na may banayad na cognitive impairment na nakdakdak lamang ng 1 kutsarita ng Lion's Mane powder sa kanilang kape sa umaga. Pagkatapos ang 16 na linggo, bumuti ang kanilang cognitive function scores ang 38.5%. Ngunit ito ang nakakagulat. Nang isagawa ng mga nanaliksik, ang follow-up na pagsusuri 4 na linggo pagkatapos tumigil, ang mga kalahok
Sa pagkuha, nakpatuloy ang kanilang cognitive improvements na nagpapahiwatig na ang lion's mane ay lumihangang pangmatagalang pisikal na pagbabago sa kanilang utak. Ang mekanismo sa likod ng lion's mane ay talagang kamangha-mangha kapag naiintindihan mo ito. Naglalaman ito nga ma-compound na tinatawag na herichenones at erinacines na may kakayahang tumawid sa blood-brain barrier. Isang bagay na hindi magagawang karamihan sa mga suplemento. Kapag nasa utak, ang ma-compound na ito ay nagpapasigla sa produksyon ng nerve growth factor, NGF, isang mahalagang protina para sa paglago, pagpapanatili, at pagkaligtas ng ma-neuron. Isang pag-aral sa Pilipinas na gumamit ng advanced brain imaging ang nakpakita na ang makalahok na uminom ng lion's mane coffee araw-araw sa loob ng 3 buwan ay nakpakita ng 23% pagtaas sa cortical thickness. Ang bahagi ng utak na responsible para sa mas mataas na pag-iisip at isang 19% pagtaas sa bilis ni neural connectivity. Ang tamang paghahanda ng lion's mane coffee ay kritikal upang makamit ang pinakamataas na benepisyo. Ang pulbos ay dapat na maputlang kayo manggio off-white, hindi kayo manggio kulay abo na nagpapahiwating na oxidation. Magsimula sa kalahating kutsarita, humigit kumulang 1.5 gram sa unang linggo, pagkatapos ay taasan sa 1 buong kutsarita, humigit kumulang 3 gram na siyang dosis na ginamit sa karamihan ng mga pag-aaral. Idagdag ang pulbos ng direkta sa mainit na kape at haluin ng masigla sa loob ng hindi bababa sa 30 segundo. Ang lion's mane powder ay naglalaman ng beta-glucans na nangangailangan ng init upang ganap na matunaw at makamit ang bioavailability. Ang ideal na temperatura ay sa pagitan ng 170 at 190 grabe sa 77 hanggang 87 gra. Gumagamit ang ilang tao ng milk frother o blender upang timplahin ang lion's mane coffee sa loob ng 20 segundo upang matiyak ang kumpletong pagkatunaw at lumihang makinis, creamy na texture. Ang oras at pagkakapare-pareho ngang paggamit ng lion's mane coffee ay mas mahalaga kaysa sa anumang iba pang pulbos sa listahang ito. Isang pag-aral mula sa Universidad ng Cebu at Chinese University ang nagpakita na ang cognitive benefits ng lion's mane coffee ay unti-unting lumalabas sa paglipas ng panahon na may pinakamahalagang pagpapabuti na nangyayari sa pagitan ng ika-8 at ika-12 linggo ngang araw-araw na paggamit. Ang makalahok na uminom lion's mane coffee tuwing umaga ay nagpakita na 80% na mas mahusay na resulta kaysa sa mauminom lamang tuwing weekday. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang produksyon ng NGF na pinasisigla ng lion's mane powder ay sumusunod sa isang cumulative pattern kung saan ang bawat dosis ay naktatayo sa mga epekto ng nakaraang araw. Ang pagkawalang 2 o 3 araw ay maring lubos na bawasan ang potensi ng compound. Malaki ang pagkakaiba sa kalidad ng lion's mane powder at direktang nakakapekto ito sa pagiging epektibo nito. Dapat kang magop para sa pulbos na ginawa mula sa fruiting body extract, hindi mula sa mycelium na lumago sa butil na siyang ginagamit ng karamihan sa murang suplemento. Ang fruiting body extract ay naglalaman ang hanggang 30 beses na mas maraming herichenones at erinacines kaysa sa mga produkto ng mycelium. Maganap ngang isang dual extract powder na gumagamit ng parehong water at alcohol extraction methods upang makuha ang lahat ng beneficial compound. Isang mabisang pagsubok ay magtimpla ng 1 kutsarita sa mainit na tubig. Ito ay halos ganap na matunaw na may kaunting nalalabi lamang. Kung nakakita kang gritty residue o hindi natunaw, ito ay malamang na mycelium sa butil na mahalaga ay mamahaling sawdust.
ang neuroprotective effect ay hindi limitado sa cognition. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Pilipinas na ang mga uminom ng Lion's Mane Coffee ay may 44% mas mababang panganib na magkaroon ng diabetic peripheral neuropathy. At ang mga mayroon ng neuropathy ay nagulat ng 58% pagbaba sa pananakit at pamamanhid pagkatapos ng 3 buwan. Natuklasan na mga mananaliksik na ang Lion's Mane ay nakakatulong na muling buuin ang myelin sheath na nagpoprotekta sa mga nerve fiber na mahalaga ay nagbabago ng nerve damage na dating itinuturing na permanente. Inilarawan ng makalahok ang muling pagbabalik ng pakiramdam sa kanilang mga paa at kamay na namamanhid sa loob ng maraming taon. Ang kombinasyon ng lahat ng 5 pulbos ay lumiliha ng tinatawag ng mga mananaliksik na ultimate longevity coffee. Kapag pinagsama mo ang kakayahan ng cinnamon sa pagkontrol ng asukal sa dugo, ang pagpapanumbalik ng tissue ng collagen, ang pagpapalakas ng metabolism ng MCT, ang antioxidant protection ng cacao, at ang nerve regeneration ng Lion's Mane. Hindi ka lang basta umiinom ng kape. Ikaw ay umiinom ng isang pharmaceutical grade wellness therapy sa halagang mas mababa sa $5 sa isang araw. Nagsisimula pa lamang ang mga pag-aaral sa mga taong gumagamit ng lahat ng 5 pulbos ng makasama, ngunit ang mga paunang resulta ay nagpapakitang pagpapabuti sa mga biomarker nga, pagtanda na hindi kayang tapatan ng mga resetang gamot. Ang iyong kape sa umaga ay maaring ang pinakamahalagang desisyon sa kalusugan na ginagawa mo araw-araw, at ngayon, alam mo na kung paano eksaktong gawin itong mula sa isang simpleng caffeine fix tungo sa isang malakas na tool para sa pag-optimize iyong katawan at utak sa cellular level. Kung naranasan mo na ito o mayroon kang mga tip na gustong ibahagi, ipaalam sa amin sa mga komento. Maraming salamat sa panonood.